Kahapon po, nagsalita sa, saan ba to? May press conference si Secretary Balisacan. Si Secretary Balisacan po, mga kotsero, siya po yung ating secretary ng agriculture. So si Balisacan po, mga kotsero, siya po yung ating secretary sa NEDA. Sa NEDA po siya. Ang trabaho po ng NEDA, mga kotsero, as the name implies, National Economic Development Authority. Siya po yung parang nag-aaral, pinag-aaralan niya lahat ng sektor na related po sa ekonomiya. Tapos siya yung nag-iisip ng mga strategy paano pagyabungin yung iba't ibang parte ng ekonomiya na yan. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account at ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. At ang maganda pa niyan, mga kutsero, pag ginamit nyo ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitan na po si Sendwave for all of your remittance needs. So, si Balisacan, mga kutsero, in-interview, nagpa-press con kahapon sa Malacanang press corps. Ang sabi po niya, 20 peso per kilo of rice possible. Posible take note. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi po niyan, si Balisacan mismo. Posible ho yan. Pero, kailangan magdagdag ng produksyon ang Pilipinas ng bigas. Ibig sabihin, magsisipag tayong lahat. Yun ho yan. So, magsisipag tayong lahat dapat. Pero posible ho yung 20 pesos per kilo of rice. Ito po yung interview. Ipapapanood ko po sa inyo. Para maliwanagan tayong lahat dito sa issue na to. Kasi marami hong gumagamit ng issue na to para pangsita kay Presidente Bongbong Marcos na hindi po nila naiintindihan yung mga iba't ibang factors that contribute to the prices of commodities. Yung comment lang basta ng comment pero hindi lang naiintindihan kung bakit ganun kataas ang presyo ng bilihin. Para iniisip lang nila, ay ang taas ng presyo, napakasama nung napakasama na nung administrasyon. Ganon. It's not that simple. Unfortunately, this cannot be done overnight. No? Especially, as I was saying earlier, you need investment. You need the private sector to invest in logistics, to invest in post-harvest facilities. We need government to build more irrigation systems, durable, resilient irrigation systems. We need to develop varieties that are resilient to climate change, to floods, this cannot happen overnight. We have neglected agriculture for decades, and that's what we are trying now to reverse. We are putting a lot of resources into agriculture intended to create those productivity growth. I'm not saying that it may still be possible. Again, we are not in control of so many things, no? Assuming that we progressed in raising productivity, you should be able to increase the purchasing power. Alam mo niyo, ang pinaka-importante naman sa farmers, sa poor is yung purchasing power nila, right? Right. So if you can prevent the purchasing power of every Filipino from being eroded by inflation, that is a good direction to take. No? So we can increase the purchasing power of the poor if we can get those inflation of those prices coming down, not just the inflation rate coming down, but the absolute prices coming down. No? So yun ang ang goal natin. We are looking at the broader picture. Again, it's nice to look at one commodity like rice, but in our framework for prosperity and inclusivity for all, we look at those other considerations, no? That matter most.
Kasi if you reduce naman prices of rice, halimbawa to 20, you can actually do that, no? Correct. You can actually do that. But Tama. if you don't increase productivity while you are doing that, then the farmers will suffer. The rice farmers will suffer. So that's the one thing that you have to understand. Our president make a promise to reduce the prices of rice. That has to be taken in the context that what we will do is to increase productivity. Because if we reduce the prices of rice at that level without commensurate increase in productivity, who will suffer? It's the farmers that you are trying to protect, right? Right. So you should be very careful that you're looking at this game, in a as comprehensive manner as possible. Yun. Siyempre, meron pa rin mga taong magsasabi dyan, common sense lang yan. Common sense lang. Hindi mo bababa ang presyo ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Walang ginagawa ang administrasyon. Common sense lang yan. Ubo. Anyway, siyempre, meron pa rin mga magsasabi ng ganon. Kasi para sa kanila, buti na mention ni Secretary Balisacan, para sa kanila, ang tinitignan ng nila is the absolute price. Ibig sabihin, kung ano yung presyo na binibili natin sa merkado, yun yung absolute price. Yun lang ang tinitignan nila. Hindi na tinitignan yung ibang factors. Okay. So, dun sa medyo mahihirapan pa rin makaintindi, try nating i-simplify pa ng konti. Ano po ang sinabi ni Secretary Balisacan? Simpleng-simple lang po. Yung 20 pesos po na bigas, na sinisingil ng kung sino-sino mga tao dyan, na yan po ay mararating lamang kung mataas ang ating production ng palay. Bakit ho? Law of supply and demand po kasi yan. Pag maraming supply, mababa ang presyo. Yun lang po yan, mga kotsero. Ngayon, dahil mababa ang supply natin sa Pilipinas, mataas ang presyo. Ganun lang ho yan kasimple. Kaya po sinabi ni Secretary Balisacan, kapag para maipababa mo ang presyo ng bigas, kailangan mataas ang production at kailangan tignan mo siya sa konteksto na kailangan mataas ang production natin ng palay. Sabi pa niya ni Secretary Balisacan, kaya naman i-mandatory 20 pesos. Kaya naman talaga yan. Kaya talaga yan, mga kotsero. Gobyerno yan eh. Kaya nilang mag-mandate ng presyo. Kaya nilang mag-mandatory ng presyo. 20 pesos lang lahat ng bigas. Pero sinong mahihirapan? Ang mahihirapan dyan, yung farmers. Bakit? Mababa yung production eh. Tapos mataas ang cost of production. Yung paggawa mo ng produkto mataas. Farm gate price nga nila, 20 pesos na eh. Farm gate yun ha. Ibig sabihin, pagkatapos ng harvest, may bibili ng kilo-kilo, sako-sakong bigas, ang bigas palay, tapos, yun ang ibebenta ng magsasaka, yung palay pa lang, 20 pesos na. So, kung magmamandatory ka na 20 pesos sa lahat, magkano na lang ibebenta ng magsasaka yan? 5 piso? Or even lower? Kasi 20 pesos sa retail na eh. So ibig sabihin magbabagsak din ng presyo yung supply chain. 'Di ba? Bagsak presyo lahat. Ano mangyayari? Lahat ng involved sa production, from magsasaka hanggang sa logistics, hanggang sa packing, hanggang sa storage, hanggang sa yung magbebenta mismo, yung retailer, lahat lugi. So yung mga tao po, syempre given na yung mga dilawan. Tapos yung mga mga napangako ang hindi natupad. Given na yun. O yung mga yon. Kaya sila naniningil ngayon ng 20 pesos. Ulitin ko lang. Hindi ho dahil issue yan. Naniningil ho sila ng 20 pesos na bigas kasi wala ho silang maibato. Wala ho silang maibato na Nag-aabang kasi sila. Nag-aabang sila ng bagong mag-aabang sila ng i-issue nila. Tapos, after nun, saka sila, kumbaga, kapag may nakita na silang bagong issue, babanatan nila yung administrasyon using that issue. Tapos pag namatay na yung issue na yon, babalik sila sa issue ng bigas.
Wala akong ibang, naghahanap lang talaga sila na mai-issue nila. At saka mga kotsero, swerte na nga tayo na kahit mababa yung global yan global yung issue na yan Hindi lang sa Pilipinas yan. Meron nagsabi kanina, may nag-comment. So yun ang saktong sinabi, no, global yung issue na yan, hindi lang sa Pilipinas mataas ang presyo ng bigas, etc., etc. May sumagot sa kanya. Sabi niya, kahit naman kahit naman tawag dito. Yung ibang bansa kasi, sabi parang ang tanga-tanga mo naman kasi yung ibang bansa kasi mataas ang buying power nila. Mataas ang buying power doon nila. Okay, totoo naman kasi Singapore nga naman mas malaki ang sahod doon. Sinabi pa niya, mga tao doon kumikita ng $2,000 2,000 pesos per day, etc., etc. Okay, sige, walang problema. O kumikita nga sila ng 2,000 pesos per day pero nakatira ba sila sa Pilipinas? That's a legitimate question. Nakatira ba sila sa Pilipinas? Hindi. Ibig sabihin, yung cost of living nila, yung presyo din doon sa abroad. Tapos meron pa siyang sinabi na tawag dito sa Pilipinas 150 per day lang daw ang inuuwi ng ang sinasahod ng mga tao. Sabi ko, 150 per day, saan ka nagtatrabaho? Ano yan? Alila ka? Kasi 150 per day. Mga kotsero, ang minimum wage ngayon, 650 pesos if I'm not mistaken. 650 pesos per day. So, saan siya nagtatrabaho? Bakit ganun? Diba? Kasi they're obviously gusto nilang i-steer yung issue na papabor sa argumento nila. Pero hindi hindi ubra Hindi ubra. At kahit anong gawin nila, kahit anong paikot ang gawin nila, ang ending lang natin is this. Absolute ba yung 20 pesos? Kaya ba yun? Sinabi ni Secretary Balisacan, kaya. Paano maa-achieve yan? It will not be done overnight. Hindi talaga overnight yan. Kasi marami kang aayusin. Ayusin mo yung irrigation. Aayusin mo yung technology ng mga magsasaka. Maglalagay ka ng mga programa para makakuha sila ng mga murang seedlings at magagandang seedlings yung pwedeng pang Pilipinas. At yung resilient sa Pilipinas. Marami ka pang gagawin bago ka umabot doon sa 20 pesos na bigas. But at the very least, ngayon natututo ka na, hindi katulad dati. Dati kasi walang kwenta nga. Nag-rice tarification law pa. Lalong nakakawawa ang ating mga magsasaka. So, yan. Nag-rice tarification law. Ano nangyari? Tapos, anong sinabi ni tawag dito? Anong sinabi ni Cynthia Villar? Sabi niya, I won't lose any sleep because of the rice tarification law, etc., etc. Hindi raw siya mawawala ng tulog dahil dyan. Hindi raw. Hindi raw siya whatever. Dahil ginawa na raw, kumbaga yung rice tarification law daw ay ginawa nila para daw sa mga para daw sa mga magsasaka. May 10 billion something daw na nakapondo para diyan. Okay, saan yung 10 billion? Nagbubulahan na lang pag ganun. So kaya yon mga kotsero. Kung maniningil ng 20, kaya nga sinabi ko noon ang sinabi ko nung doon sa video na yun, kung gusto nyo ng 20 pesos na bigas, dumiretso kayo diyan sa mga magsasaka. Or, kayo na mismo ang magtanim sa mga bakuran nyo ng palay. Kayo na. Kayo na ang dyan. Magtanim ng mga palay sa lugar nyo. Para meron kayong 20 pesos na bigas. Pero bago pa kayo makaani ng sarili nyong bigas, ang mahal-mahal na nang gagastusin nyo, mag-eksperimento pa kayo kung kaya nyong gawin yun sa lugar nyo. Diyos ko, tigilan ako. Anyway, so yun mga kotsero, hanggang dito na lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in the next Coach Giant Live. Bye everyone, see you next time. Bye.